Ako po si Arsenio Nick Lizazo, tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining na naghahatid sa inyo ng kulturang buhay na buhay. Ang kultura'y buhay na buhay. Ang kultura ng pagdidiwata ay isang kultura na ang mga tao rito ay naniniwala na ang buong daigdig o buong kalikasan ay pinanahanan ng mga espiritu. Hindi naniniwala ang mga katutubo na ang mundo ay may isang makina lamang. Ito ay isang malaking lipunan na pagkikibagayan. Kaya ngayon, pinakamahusay sa pag-aalaga ng kalikasan ng ating mga katutubo. They live in harmony with nature at sila ang pinakamahusay sa preservation ng kasaganaan at kagandahan ng kalikasan. Hindi nila sisirain ito. Kabundukan, kapatagan, karagatan, kagubatan. Para sa atin, mga salitang tumutukoy sa iba't ibang lugar. Para sa mga katutubo, ang bawat isa ay hindi maaaring ipaghiwalay sa kabuuan ng mundong ginagalawan. Lahat ay kabahagi ng iisang kalikasan. Sa 8 kulturang ating muling susuriin, sa ikalawang pagtatanghal ng buhay na buhay, ang kultura ng pagdidiwata ang siyang pinakakonektado sa kalikasan. Di lang sa kalikasan na ating nakikita, kundi ang buong kalawakan kung saan ang lahat ng nilalang ay may sariling kaluluwa at diwa. Makilamakot antong kasobong pamsarin tulo. Matin niya ng banglut kumit. Tinggom na ay petong lapis si bukid. Yung Tagbanwa noon, ito ay karamihan sa Tagbanwa is coastal and riverine dweller. Kaya kung saan ang malalaking ilog, doon yan sila nakakaroon ng village. Dagabanglot nag-ulid, dagabanglot nag-umid, banglot. Kaya yung Puerto Princesa noon, napakaraming Tagbanwa dyan. Karamihan sa kanila ay mga fishermen at ang iba naman ay farmer. Dagabanglot nagkita, dagabanglot nag-iba-iba ka, banglot dosang nagkaka. Ang system of farming nila ayan, nagtatanim ng gabi, kung ano-ano mga tanim sa palibot ng kanila at nagtatanim ng palay. Ang Tagbanwa noon mapagbigay, hindi materialistic. Hindi madamot ang mga katutubo. Bibigyan ka ng itlog, bigyan ka ng manok, pagkain. Kung wala kang makain, isi-share pa nila yung pagkain nila sa iyo. Ang katutubong Tagbanwa, iisang sulat. Sapagkat ang batas ng katutubo, iisa lang, ang namumuno dyan ay Masikampo. Sabi nga, maski ang ibang tribo, tinatawag na Tagbanwa. Ibig sabihin, inhabitants of the land. Tagbanwa, taga rito sa lugar, dito, Tubong, Palawan. Paniniwala naman nila, mayroong Diyos na nangangalaga sa mga katutubo. Ang Diyos na yan, pinakamataas ay yung si Maguindusa. Pangunahing trabaho ng mga nanlambay, na mga siwaan ng lambay ritual. Tapos, siya rin ang nilalapitan ng mga tao para sa karaniwang ritual. Kagaya na pag mayroong may kasalanan, humihingi ng tawad kay Maguindusa, siya ang gumagawa ng ritual para mapatawad ang tao. O kaya, mayroong mga konting alitan sa komunidad, sila ang mga manlalambay nangangasiwa.
Ang paglalambay, yan po ay pangako. Pangako namin sa aming mga sarili. Pinapangakuan kung ano ang aming dapat na kailangan. Kaya naglalambay kami. Bawat may kailangan kami, siya ang tinatawagan namin. Kasi si Mang Indosan dito sa atin noon, ang tao daw hindi na mamatay dahil sa kanya. Kasi kung namatay ang tao, siya ang bumubuhay. Mana namin ito. Hindi ito pinag-aralan. Budaw-budaw siya sabi. Yan ang aming tradisyon. Nagbudaw-budaw, nagdadasal ng aming salita. Kung sa Biblia, panalangin. Yan po ang aming ginagawa. Ang importante yung tado. Yung tado na yan, yung linagyan ko ng pera na yan, yan po ang tinatanggap ng Panginoon. Maging sa mga masasamang espiritu, yan po ang tinatanggap. Pag yan po ang nakita nila, pilit na kahit galit sila, pwede nang mapakiusapan. Pangalawa yung bigas at yung kuha na yan, yung parang kulintas na yan. Yan po ang ginagamit. Basta naglambay ka diyan, kahit anong klaseng panlalambay, kailangan meron kang gamit na ganyan. Pero kung halimbawa may sakit, kailangan maglagay ka ng mga pagkain, maghanda ka ng mga damit, ipalit mo doon sa nagpapasakit sa kanya. At yung mga pinaghanda na yan, hindi mo na pwedeng makuha yan. Kukunin ko na yan dahil ako nangangako. Halimbawa, ako may sakit, ikaw ang magkuhan sa tradisyon, gagawa sa tradisyon. Sa iyo yan pupunta dahil ikaw ang nangako sa sarili sa taon na may sakit. Lahat ng mga sakit, akuin mo na yan para lang gagaling siya. Alam mo, ang nararamdaman po doon, para magaan yan. Kung talagang mayroong diwata na lumalapit sa iyo, magaan yan. Si Clarina ay isang kamag-anak ng Huling Babaylan na nagpapatuloy ng kwento nito. Yun, kasi hindi pwedeng parang biruin mo lang ba, hindi pwede. Pag hinawakan mong isang babalyan, gawin mo yung tungkulin mo. Lahat ng mga sinakupan mo, magtulong sa iyo. Kita mo yung babalyan yung biyanan ko. Kala mo saan kami nakakuha ng mga panglagay ng pangdekorasyon ba? Hindi pwede dito lang. Kailangan magpunta kami sa dagat. Hindi pwedeng magsakay kasi bawal sa namin tradisyon. Nagalakad lang kami. Kaliw-liw ng tagpait na yun, nilalakad lang namin. Ganon kahalaga talaga yung mga tradisyonal namin. Kaya malaking paniniwala namin sa namin kultura. Kasi may mga kami, may mga pamahiin kami. Halimbawa ganyan, mga butiki, palakad ka. Pag naghuni siya, lalo na sa harapan mo, hindi mo pwedeng palampasan yan, ay madidisgrasya ka. Ibig sabihin, binabawalan ka ng sa taas. Ang kalikasan kasi at ang paniniwala ng Tagbanwa, magkasama yan. Kaya nga ang diwata ng gubat, andyan lang yan. Ibig sabihin, ang mga Tagbanwa kaya naniniwala sa mga diwata kasi may mga nakatira yan dyan sa mga gubat. Mga bato, ang tawag nila dyan, lili yun. Kaya kung minsan, yan ay tinatawag naming sagradong lugar. Halimbawa, yung mga sapa o kaya bundok, hindi ka basta-bastang mag-ano dyan kung hindi ka magpaalam. Nakikiusap kung sinong may bahay doon na taong gubat. Kung magpayag siyang kakainginin yun, pwedeng kainginin namin. Pero kung hindi kasi delikado, magkasakit ka o kaya mamatay ka. Yun yung mga namin. Pag sinabi ng mga magulang namin na bawal ka magkaingin dyan, hindi pwede. Kultura'y buhay na buhay. Bilang katutubo, ang inaasahan namin po sa kalikasan. Ang tinatawag po sa amin ng sabon na natutunan namin sa ninuno namin hanggang sa mga magulang namin ay kung tawagin po namin ay balogo. So yan po ang balogo, tumutubo yan po sa bundok.
At hindi yan tinatanim kung saan tumutubo. Kaya isa rin po yan sa mga inalaga namin na kung tawagin namin ay sagradong lugar yan sapagkat diyan kami kumukuha ng pampaligo na ginagamit naming sabon, yung balugo. Baging po yan. Ginagamit po namin sa pampaligo sa buong katawan namin at doon sa mga damit namin. Ang balalatok na sayaw naman ay gumagaya sa galaw ng ibon, lalo na yung woodpecker. Masaya ang sayaw na ito. At ang isa sa tunay na nagpapasaya sa mga Tagbanwa ay ang isang masaganang ani. Ang tubli po, ang ugat po ang kinukuha sapagkat ang tubli baging po yun. Yung kanyang ugat ay siya po yung aming kinukuha. Pagkakawa po ng pupupukin po namin, dudurugin. Sausaw po yan doon sa tubig. So matapos po yan may sausaw at mapukpuk lahat, hahaluan po namin ng siling labuyo. Dudurugin po doon. Na siya naman po namin gagamitin para doon sa pag-spray doon sa palayan. Matapos po noon, mamamatay po yung golden cohol, yung black bag, gaganda po yung aming palay kasi namatay na po yung insekto. Siya po namin ginagamit na panggamot. Alolod po kung tawagin namin dito sa Tagalog. So ngayon, ang forma po noon sa daluyan po ng ulan sa atip ng bahay, siya namin pong sinasahod yung dahon ng saging. So may ginagawa po roon, bubugsak ka ng ganon, tapos may paglalagyan ka, medyo pa-slide ng konti, yung lagay mong ganon, tapos siya mo namang sasahuran doon. So, ngayon, pag ulan noon, pag bagsak ng ulan, doon po yun sa dahon. Galing po doon sa dahon, aagos na po doon sa isinahod na balde. Kaya nakakaipon po kami ng tubig na siya namin ginagamit. Ang kati-kati dance, o ang sayo na kati-kati naman, ay nagpapakita ng pangangati ng katawan ng isang katutubo dahil sa paghahanap ng suso at lumot. Ang lumot po nabubuo yan sa dagat. Turo rin po sa amin ng aming mga magulang. Isa rin po yun na ginagamit doon sa pagkakaingin na sinusunog. Pag may nilalapitan ng mga insekto, yung aming tanim na kaingin, saka po kami bababa doon, kukuha ng lumot na yun, kasama po yung ulapo. At yun ang susunogin doon sa gitna ng kaingin. At ikutin mo rin yung kaingin mo na mausukan. Yung pagtatanim namin ng palay, pagkatapos na yung magkasakit bang palay, ngayon ang ginagawa naming gamot, bababa po kami sa dagat, kukuha po ng lumot. Ngayon, at saka yung baryaw, wala po ganon. Tapos pupunta po kami doon sa aming tinanim ng palay, magpapausok po kami doon. Pag pinausokan po namin yan at umusok na yung apoy namin, iikutin po namin yung aming buong tinaniman ng palay. So, doon po namin napapag-alaman na ang mga insekto umaalis. Kaya gumaganda po ang palay namin.
ang Tagbanwa may sariling writing. Sa pagsusulat, dati noon, sinusulat nila yung kanilang mga sulat. Isusulat sa bato, isusulat sa kawayan, isusulat sa dahon ng saging dahil walang papel. Ipapadala doon sa iyo. So tinuturoan ng magulang ang kanilang mga anak. Pero nung dumating na itong tinuruan na yung mga tao ng pagsusulat, na-abandon na nila yung tunay nilang way of writing. Yan, yay agakurot, yun ka, ako manay na pwede. Yan ba ko nagamin interest, nagamin rin. Yan tag na, mga magbutuan, surat, kadaklan, Tinagbanwa. Magkalay nga magkabawas sinay mga magugurang, magbawas na kasi magsurat Tinagbanwa. Ano yan? Yat mag-irglamang, yan ni Kimi Arot. Yat iga-interesado ta, ang gagimnuro. Dakol na inatulduan ko. Dakol ng tao inatulduan ko. Yan interesado, siguro kahit magkaarot na. Yan bilang kailangan niya lamang iyan in may mga importanteng bagay. Yan bali wala nga kanya itiuldo ko kanira. Makilamakot antog kasubok pamsarit tulog. Matin niya ng banglut kumid. Ako'y masaya pagkasama ka. Ako'y masaya pagkasama ka. Nagbabago ang panahon. Diba? Nagbabago ang panahon. Bakit? Kasi iba-iba ng mga paniniwala ang pumapasok sa kaisipan ng bawat isa, lalo pat sa mga Tagbanwa. Andyan na yung paniniwala ng relihiyon, paniniwala na ibinigay ng edukasyon sa eskwelahan, yung mga panibagong istorya na galing sa ibang lugar. Although ang mga Tagbanwa, iba ang salita ng sentral, iba rin ang salita ng doon sa kabilang bundok. Ngayon, iba-ibang tribo yan. Iba-iba rin ang salita. Maski Tagbanwa, iba-iba rin ang punto. Katulad ng karamihan ng Tagbanwa raw sila, di ba? Pero, hindi sila nakakaintindihan ng Central Tagbanwa. Yung Tangdulanan tribe, iba rin yung salita nila. Yung Solanganan tribe, iba rin ang salita nila. Yung Lituanan tribe, mga Tagbanwa yan ang sinasite ko dito sa North. Iba rin ang salita nila. Ang Batak tribe, iba rin ang salita nila. Palawan tribe. Dito naman, Balinan tribe. Kabigaanan tribe. Yung tawag nila dyan, Sangkedanan, yung dyan sa kuwan ng bundok. May Matnuranan tribe, dyan sa Inagawan. Gusto kong malunasan naman yung kahirapan ng mga katutubo, yung kanilang naranasan ng mga diskriminasyon, yung pantay na karapatan para sa mga katutubo at mga dayuhan dito sa Palawan. Yan ang aking hangad. At pinapangarap ko rin na sana matapos na ito at para mabigyan ng katarungan yung mga katutubo na hindi nakapag-aral doon sa bundok, naagawan ng lupa, pinipilit na mawala ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang tradisyon. Kasi ang hangad lang ng Masikampo, katulad ko na ang hangad ko lang yung pantay-pantay na karapatan at respeto sa mga katutubong paniniwala. Ang Tagbanwa ay isang nasyon. So kung ito ay isang nasyon, dapat manatili yung kanyang paniniwala. Kasi may kasabihan sa English na a nation without tradition is like a body without a soul. So ang paniniwala, ang tradisyon, yan ang kaluluwa ng aming nasyon. Kaya nga sabi ko,
Mas ka aming pagbibihis, gusto ko rin pati ang sulat namin ma-preserve. Yung aming mga kwento na sinakuna, ang mga kwento ng aming lahi, kwento ng aming mga ninuno, kwento ng mga lugar. Bakit yan ang pangalan? Ang Masikampo, sabi nga, kung nawala ang mga babalyan, ang Masikampo andito pa rin. At isa yan sa aking mga pangako na hanggat buhay ang Masikampo, ipagpapatuloy ko ang aking laban na ma-preserve. Kasi yan ay kayamanan ng aming lahi. Kayamanan ng aming nasyon. Hanggat andyan ako, buhay pa ako, bago pumikit ang aking mata, maging matatag muli ang nasyon ng Tagbanwa. Dahil andyan yung aming kultura, gaya ng sinabi ko sa iyo, yung tradisyon na dapat makagisnan na pangalagaan ng susunod na henerasyon. Marahil, madami sa atin ang nagtatanong, ano ang kinalaman ng kultura ng pagdidiwata sa buhay ko ngayon? Sa kalagayan ng daigdig ngayon, sa ating mga hinaharap at mga kailangan gawin upang maisalba ang mundo sa mga suliraning tayo mismo ang may likha. Kung tutuusin, tilang napakalaki ng agwat ng buhay at paniniwala ng mga katutubo sa mga suliranin ng mundo ngayon. Isipin nyo kaya, di kaya ang mga problema ng climate change at environmental destruction ay dala mismo ng ating pagtalikod sa kultura ng pagdidiwata, sa ating paglimot, sa natatanging pananaw na ang mundo at lahat ng nilalang ay iisa. Simple at payak, ngunit makahulugan ang pananaw na ito. Buhay na buhay sa diwa ng mga nananalig sa kultura ng pagdidiwata. Kultura'y buhay na buhay sa buho ko nananalaytay. Pilipino'y buhay na buhay sa dugo kong nananalaytay. Yung kiraming bagay na hindi ko maintindihan, at ang mali sa tama ay hindi masakyakan. Sa pinamulat na kultura ang aking pinanghahawakan, tuluyan nating isalin sa mga kabataan. Makamit kahit ano kaliit, pag-asa na natitira, matikman ang pait. Bayan mo yung puso at wag na wag kang susuko. Mga sikreto na ating nahukay, kasay-sayang tulay sa ating buhay.